Nang sumunod na araw, isang lalaki ang mamamataan na nasa itaas na bahagi ng bundok, at bumaba ito sa nayon gamit ang isang parachute. Samantala, isang lalaki naman ang nagsisisigaw sa gitna ng kagubatan dahil hinahabol ito ng isang mabangis na baboy ramo hanggang sa makarating na yon sa bayan. Maraming nawasak ang baboy ramo pero nang babanggain na sana nito ang lalaki kanina ay walang nagawa ang mabangis na hayop, matapos itong pigilan ng lalaki ng payong sa ilong. Hindi makapaniwala ang mga mamamayan sa ginawa ng lalaki, at mas humanga pa ang mga ito nang patalsikan yon ang hayop paitaas. Marami ang lumapit sa lalaki para makyusisa dahil sa pambihira nitong lakas, pero ang tanging sinambit lang nito ay kung saan umano nito matatagpuan ang Furincon High School. Sumagot ang lalaking taga nayon at sinabing sa Tokyo ang paaralan na iyon, at Shikoku umano ang pangalan ng nayon. Dahil doon ay humingi ng paumanhin ang lalaki sa naidulot umano niyang abala at saka naglakad na paalis para muling maglakbay upang hanapin si Ranma sa Utume. Nang mga oras na iyon naman ay pinipilit ni Nakasumi at Nabiki si Ranma na magdamit ng pambabae sa kadahilan ng wala na itong masuot sapagkat hindi pa nalalabhan ang mga damit nito. Bagamat ayaw ni Ranma nung una ay napilit din ng tatlo na isuot muna ang mga damit ni Akane, total ay babae naman ang anyo nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki hanggang sa makarating siya sa isang bukid kung saan siya nagtanong sa isang mama kung saan ang Furincon High School. Ngunit muli ay bigo pa rin ito na mahanap ang paaralan kaya para makatulong ay isinama siya ng lalaki sa kalsadang konektado umano sa Seikan Tunnel. Sinabi nito na kung nais niyang makarating sa Tokyo ay diretsuhin niya lang ang kalsadang iyon. Bago umalis ay nilinaw muna ng lalaki kung diretso lang siya bagay na sinang-ayunan naman ng mama kaya agad na itong tumakbo paalis. Ngunit, mali ang pagkakaintindi ng lalaki dahil sa halip na sundan ang kalsada ay literal na diniretso nito ang kanyang pagtakbo diretso sa kagubatan. Magdamag niyang binagtas ang kagubatan, at nang sumunod na araw ay naglakad pa ulit siya sa loob ng maghapon, hanggang sa marating na niya ang isang gusali. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay ang mga taga nayon ulit ang nakita niya kaya kahit gabi na ay nagpatuloy ulit siya sapagkat gustong-gusto niya nang mahanap si Ranma. Kinabukasan, sa wakas ay narating niya na ang Furincon High School, pero dahil hindi marunong magbasa ay tinanong niya ang isang mag-aaral. Nang makumpirma na iyon na ang paaralang hinahanap niya ay agad niyang tinanong sa estudyante kung nasaan si Ranma. Nang mga oras na iyon ay tumatakbo si Ranma palabas habang hinahabol ito ni Akane kaya sa wakas ay nakita na ito ng lalaki at agad na umatake pero mabuti na lang at nakaiwas si Ranma. Makailang beses na nagtanong si Akane kung kilala ba ni Ranma ang lalaking iyon. Nung una ay hindi masabi ni Ranma kung sino ito, hanggang itanong na lang ng lalaki kung bakit hindi na sumipot si Ranma sa laban nila. Doon na naalala ni Ranma na ang lalaki ay kaklase niya noong junior high, at nagpakilala ito bilang Raiga Habiki. Muli ay tinanong ni Raiga si Ranma kung bakit hindi sumipot noon sa kanilang laban, kaya sinabi ni Ranma na naghintay siya sa napagkasunduang lugar sa loob ng 3 araw. Ngunit, kaya pala hindi sila nagpanagpo noon ay dahil palaging naliligaw si Raiga at saka lang ito nakarating sa tamang lugar nang wala na doon si Ranma. Kaya naman, pilit na hinanap ni Raiga si Ranma para harapin at kalabanan na ito, pero nang simulan ng umatake ni Raiga ay bigla naman itong pinahinto ni Ranma sabay takbo at sinabing babalikan niya ito. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad na nakabalik si Ranma dala ang iba't ibang klase ng mga tinapay at ibinigay niya ang mga yun kay Raiga. Nagtaka si Akane kung ano ang ginagawa ni Ranma kaya ipinaliwanag nito na noong nasa junior high pa lang ay pareho silang galing sa isang paaralan na pawang mga lalaki lang ang estudyante. Doon ay mistulang labanan ang oras ng pananghalian sapagkat nag-aagawan sila sa konting paninda na tinapay. Madalas silang mag-away noon ni Raiga dahil palagi niya iyong nauunahan sa pagkuha ng tinapay kaya ngayon ay binigyan niya na ng maraming tinapay si Raiga bilang pagbawi. Ngunit ang makalaban si Ranma ang siyang pinakagusto ni Raiga, pero pilit itong iniwasan ni Ranma hanggang sa mawala na lang ito bigla sa paningin ni Raiga. Dahil doon ay naligaw na naman si Raiga sa paghahanap kay Ranma na hanggang sa paglubog ng araw ay nakatayo lang naman sa may harap ng gate kasama si Akane. Naulit muli ang mahabang paglalakad ni Raiga at nakarating ulit ito sa nayon kaya binati na siya ng mga iyon para sa kanyang muling pagbabalik. Sa pagkakataong ito ay inalok na siya ng mga taong bayan na kumain muna at doon na manirahan subalit desidido si Raiga na mahanap muli si Ranma na sa buong akala nito ay tumakas na naman mula sa kanya. Makalipas ang ilang araw, may isang grupo ng mga estudyante ang nag-eksperimento sa loob ng laboratorio ngunit walang ano-ano ay bigla na lang iyong sumabog sa kanila na siyang dahilan ng pagkasira ng gusali. Sa bahay naman ay nakatanggap si Ranma ng sulat mula kay Raiga na nagsasabing magtutuos pa sila, pero hindi yun inintindi ni Ranma dahil alam nito na sa mga oras na iyon ay naliligaw pa rin iyon, pero ang hindi nito alam ay muling itinuro ng matanda kay Raiga ang daan patungo sa Tokyo.
Kinabukasan, sa paaralan ay napuna ng dalawang kaibigan ni Akane na mas humaba na ang buhok nito at mas makintab na rin umano, bagay na palihim na ikinatuwa ni Akane dahil sa wakas ay mas mahaba na umano ang buhok niya kesa kay Kasumi. Pero naputol ang kanilang usapan nang biglang marinig ni Akane mula sa kanilang mga kamag-aral na bumalik ang lalaking nakalaban ni Ranma nung nakaraan. Masaya si Raiga na nahanap niya muli ang kinaroroonan ni Ranma, subalit bigla na lang itong natumba matapos tamaan ng bola sa ulo dahil nakapwesto pala ito sa kalagitnaan ng paglalaro ng mga baseball player. Maya-maya pa ay hinarap na ito ni Ranma, kaya inabangan ng ilang mag-aaral ang magiging resulta ng muli nilang pagkikita. Naroon din si Nabiki at mga kaibigan nito na ginawa pang pastahan ang laban dahil nagpatay ang mga ito sa mga estudyanteng naroon sa kung sino ang mananalo sa pagitan ni Ranma at Raiga. Muling inakusahan naman ni Raiga si Ranma na tumakas pero giit ni Ranma na si Raiga ang bigla na lang nawala ng araw na iyon. Sa lahat ng hirap at pagod ni Raiga mahanap lang si Ranma, sa pagkakataong ito ay sinigurado ni Raiga na tatapusin niya na ang lahat sa araw na ito. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na ang laban ng dalawa, at dahil mas mataas ang bilang ng mga pumuste kay Ranma ay may plano si Nabiki para mapasa kanila ang malaking halaga ng pera. Dumating naman doon ang mga estudyanteng nag-eksperimento sa laboratorio, at napagkasunduan ng mga itong gamitin kay Ranma na siyang fiancé ni Akane ang kanilang ginawa nang sa ganon ay makaporma na sila sa dalaga. Habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa ay naintriga ang isang lalaki kung anong klaseng payong ang laging dala ni Raiga, pero nang subukan na nitong buhatin yun ay halos hindi umangat ang payong sa sobrang bigat. Dahil doon ay nilapitan ni Akane ang payong at nakumpirma na mabigat nga iyon, sabay na alala na binubuhat lang yun ni Raiga gamit ang isang kamay. Ibig sabihin ay napakalakas ni Raiga kaya agad na pinayuhan ni Akane si Ranma na mag-ingat at kung maari ay lubayan na si Raiga, ngunit patuloy pa rin itong nakipaglaban. Sa ibang dako ng paaralan, isang lalaki naman ang tumakbo sa kinaroroonan ni Kuno para ibalita ang tungkol sa nagaganap na labanan, ngunit masyado itong abala sa pagtitig sa litrato ng dalawang babaeng kinahuhumalingan nito. Maya-maya pa ay halos manalo na si Ranma sa laban matapos nitong mapailaliman si Raiga. Pero kahit ganon ay hindi pa rin sumuko si Raiga at iniangat si Ranma gamit lamang ang isang kamay na nakatuon sa lupa. Pagkatapos ay kinuhang muli ni Raiga ang kanyang payong at saka hinila si Ranma sa lugar kung saan eksaktong ibinaon ng mga estudyante ang ginawa nilang mga pampasabog. Ngunit, palpak ang naging plano ng mga ito sapagkat dahil sa huli ay sa kanila rin sumabog ang mga iyon. Sinundan naman ni Nabiki sina Ranma at Raiga upang ibigay kay Raiga ang mga bitaminang pampalakas umano, nang sa ganon ay matalo nito si Ranma. Sa kagustuhang matalo si Ranma ay ininom iyon ni Raiga at hindi nagtagal ay lumakas naman nga ito kaya nagawa nitong bunutin ang malaking poste na nakabaon at saka yun ginamit na pang-atake kay Ranma. Dahil sa sobrang lakas ni Raiga ay marami itong napinsala sa lugar habang hinahabol si Ranma, ngunit isang sipa lang ni Ranma sa hawak na poste ay nadurog kaagad iyon kaya pareho na ulit silang walang armas. Muling umatake si Ranma kay Raiga pero nang sumipa ito ay nadurog naman ang lababong tinungtungan ni Raiga dahilan para masira ang tubo ng tubig at mabasa si Ranma. Laking gulat ni Raiga nang makitang naging babae si Ranma, pero kahit ganon ay tuloy pa rin ang kanilang laban at doon na ginamit ni Raiga ang kapirasong bagay na nakatali sa ulo niya. Pinaikot-ikot niya iyon na parang boomerang, at kasabay niyon ay sinabi ni Akane na kukuha siya ng mainit na tubig para kay Ranma. Ngunit, nang tumakbo na ito ay bigla namang natakid ang dalaga sa malaking ugat ng puno dahilan para madapa ito. Agad itong nilapitan ni Ranma para tulungan, at gamit ang payong ni Raiga ay ihinarang yun ni Ranma sa kanilang dalawa para hindi tumama sa kanila ang armas ni Raiga, at pagkatapos ay itinakbo niya palayo si Akane. Ngunit hindi nagtagal ay nasundan din agad sila ni Raiga, at sa muling pagpapaikot nito ng itim na bagay ay tumama yun sa buhok ni Akane na siyang dahilan para maputol ang mahabang buhok ng dalaga. Sa sobrang gulat ay natigilan at natulala si Akane, habang napag-usapan naman ng mga naroon kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mahabang buhok para sa mga babae. Inako ni Ranma ang kasalanan at sinabing suntukin siya ni Akane bilang ganti, at ganoon din ang sinabi ni Raiga, nang sa ganon kahit papaano ay gamaan ang pakiramdam ng dalaga. Bagamat malumbay si Akane, nag-iwan pa rin ito ng bukol sa pisngi ng dalawa dahil sa malakas na pagsuntok at saka umalis. Habang naglalakad ay napasuntok pa si Akane sa isang poste, at nang makita yun ni Ranma ay napagtanto nito na ganoon kalaki ang galit ng dalaga dahil sa nangyari. Pagka-uwi ay wala pa ring kibo si Akane habang inaalala na noong bata pa siya ay gusto na talaga niya si Dr. Tofo, at sinabi sa kanya noon ni Kasumi na kung pahahabain niya ang kanyang buhok ay magugustuhan siya nyon. Naputol ang iniisip ni Akane nang biglang kumatok si Ranma sa bintana, pero dahil sa sobrang inis ay pinagbabato niya ito para umalis dahil gusto niyang mapag-isa. Bumaba si Akane papuntang kusina,
At nang makita ni Kasumi ang itsura ng buhok niya ay naihagis nito ang niluluto sa sobrang pagkagulat. Subalit nang tanungin ni Kasumi kung ano ang nangyari ay sinabi na lamang ni Akane na gusto lang niya ng bagong hairstyle. Kasabay ng pangyayaring iyon ay abala naman si Raiga na mahanap si Ranma para tapusin umano ang laban nila, nang bigla naman nitong makasalubong ang isang lola na tulad niya ay hirap din sa paghahanap. Habang hawak naman ni Ranma ang naputol na buhok ni Akane ay mas lalo itong nakonsensya dahil hindi na yun sinabi kay Kasumi ang totoong nangyari, kaya naman napagdesisyonan nito na humingi ng tawad sa dalaga. Naabutan niya si Akane na naglalakad papunta kay Dr. Tofo para patingnan ang nabaling bukong-bukong kaya agad siyang humingi ng tawad dito, pero ng mga oras na yun ay tanggap na ni Akane ang pagkaputol ng kanyang buhok kaya naman sinabi niya kay Ranma na ayos lang at saka nagpatuloy muli sa paglalakad. Pagkarating sa klinik ay mas lalo pang gumaan ang pakiramdam ni Akane matapos purihin ni Dr. Tofo ang pagpapaiksi niya ng buhok. Pagkatapos matapalan ang bukong-bukong ni Akane ay umalis na rin ang dalawa. Habang naglalakad ay nabanggit ni Akane kay Ranma na ngayon ay tanggap na niya na ang ate niya ang gusto ni Dr. Tofo. Doon ay inamin din ni Ranma sa dalaga na cute ito sa bago nitong hairstyle bagay na ikinatuwa at ipinagpasalamat naman ni Akane sabay tulak kay Ranma na siyang dahilan para mahulog iyon sa ilog. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay narating na ni Raiga ang Tendo Training Hall, matapos nitong unahing samahan ang matanda sa paghahanap sa Tanaka Residence. Hindi nagtagal ay pinasok na ni Raiga ang bahay at nang makita ang natutulog na si Ranma ay sinubukan niya iyong gisingin, pero sa halip ay si Mr. Genma ang nagising kaya itinapon nito ang dalawa sa labas para hindi makaistorbo sa pagtulog. Dahil umuulan at sa tubig bumagsak si Ranma ay naging babae ang anyo nito, at bago sila magtuos ay sinabi muna ni Raiga na nung araw na tumakas umano si Ranma sa laban nila ay sinundan niya ito sa China. Nagulat si Ranma nang malaman na nakarating din si Raiga sa Joseon-kyo, dahil ibig sabihin ay tulad din nila ito na nagbabago ng anyo kapag nababasa at yun ang dahilan kung bakit palagi itong may dalang payong. Hindi nagtagal ay naglaban na silang dalawa, pero dahil sa kanilang ingay ay nagising ang tatlong magkakapatid kaya bumangon ang mga ito para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Dahil sa pag-aakalang may masamang loob na nakapasok sa kanilang bakuran ay ibinigay ni Kasumi kay Akane ang dumbbell na siya naman nitong ibinato sa labas. Tumama yun sa ulo ni Raiga dahilan para mabitawan nito ang payong at mabasa ng ulan kaya agad na tumakbo palayo si Raiga. Dahil naman sa pag-aalala ay sinundan ni Ranma si Raiga pero ang tanging nakita na lang nito ay ang mga damit nyon, kaya ibig sabihin ay nagpalit na yun ng anyo, nang may bigla namang lumitaw na isang aso sa likod ni Ranma. Kasabay nyon ay bumalik na si Akane sa kanyang silid para matulog muli, ngunit walang ano-ano ay may isang maliit na baboy ang pumasok sa kwarto nito. Isinama naman ni Ranma pauwi ang aso sa pag-aakalang ito si Raiga na nagbagong anyo matapos mabasa ng ulan. Bumaba si Akane para gamutin ang bukol ng baboy, pero nang makita nito si Ranma ay tinanong muna nito kung nasaan na si Raiga. Pinagtakpan ni Ranma ang pagbabagong anyo ng kapwa mandirigma, kahit na halata pa rin umano itong si Raiga sa anyo nitong aso. Ngunit nagdalawang isip si Ranma nang biglang sabihin ni Akane na ang asong iyon ay pagmamay-ari ni Yamada, kaya naman agad itong kumuha ng tubig para ibuhos doon. Hindi nagbago ang anyo ng aso kaya pakiramdam ni Ranma ay naloko siya, kaya umalis na lamang ito para maligo na. Nakiusap naman si Akane kay Ranma na isabay na ang baboy sa panliligo kaya wala na itong ibang nagawa kundi sundin ang dalaga. Pagkarating sa banyo ay naghubad muna si Ranma at saka inilubog ang baboy sa maligamgam na tubig, ngunit laking gulat nito nang biglang maging si Raiga ang maliit na baboy. Pagkaahon ni Raiga mula sa ilalim ng tubig ay tumambad dito ang hubad na katawan ni Ranma sa anyong babae nito.